ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Ang pinaka-importante pong natutunan ko sa teacher ko ay yung hindi ka titigil sa pag-abot mo ng pangarap mo, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, patuloy mo lang na pagsikapang abutin kung ano man yung pangarap mo sa buhay mo. Ang lesson na natutunan ko sa mga teachers ko is ang maging adaptive and flexible. Kasi kagaya ngayon sa business, hindi lahat na pinaplano mo is makukuha mo. So siguro ayun yung mga natutunan ko sa kanila. Ang importanteng lesson po na natutunan ko sa aking teacher ay marunong pong makisama sa lahat ng uri ng tao dahil pag natutunan mo po ito, ang lahat ng uri ng tao ay kaya mo na pong pakisamahan. Tugasin ang ganda ng buhay, magiging Pilipino ay iwag-iway. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Mga lumulubos ang malasakit, pasasalamat na itadaan sa awit. Ang ating kinabukasan, kanilang kaganakan, mga kwentong babaulin, mapakailan pa mga lumulubos ang malasakit pa sa bawat isa. Mapupulo ang nagulo ang lahat ng pag-asa, mga lumulubos. Taas ang bandera ng bawat Pilipino, saan man sa mundo panalo ang puso Pinoy. Taas noo saan man makarating, dala ang kultura at alak ng puso. Of the world we love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Magandang araw! Maayong buntag sa mga guro at sa bawat Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao at maging saang panig man ng mundo. Dito sa Filipino at Heart, lagi po naming isinasapuso ang mga magagandang kaugaliang Pilipino, gaya ng generosity at ang pagiging matulungin natin sa kapwa. In today's episode, kilalanin natin ang mga natatanging guro at maging ang may pusong guro. At binisita rin namin ang isang bibong bata na si Joreen Angeles Lumbukan. Kaya samahan niyo kami dito lang sa Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. Limang taong gulang pa lamang si Joreen, ngunit tila ba napakalaki na ng kanyang mundo. Bunso sa 4 na magkakapatid, lumaki siyang puno ng pagmamahal mula sa kanyang ina na si Jeneline Angeles Lumbukan, isang simpleng may bahay. Ang kanyang ama naman ay si Macrino Lumbukan na isang kagawad ay nagawang itaguyod ang kanilang pamilya hanggang sa natamaan nito ng matinding pagsubok. Na-stroke ito noong January 8 ng taong ito. Dahil dito, napilitang huminto sa trabaho ang ama ni Joreen dahilan upang lalong dumoble ang hamon sa kanilang pamilya. Dahil walang hanap buhay ang kanyang mga magulang, madalas na kamote, saging at iba pang root crops ang kanilang pagkain. Sa kabila ng matinding pagsubok sa pamilya, hindi nawala ang kasiyahan ng kanilang tahanan. At malaking bahagi rito ay dahil kay Joreen. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook page na Kabagtak sa Manok na may mahigit 429,000 na taga-subaybay, napapasaya niya ang maraming Pilipino sa kanyang maikling nakakatawang video. Mula sa mga simpleng eksena ng pang-araw-araw na buhay, tulad ng kanyang viral na video na ang manglaba, makabughat, ipinakita ni Joreen ang katatawanan sa kabila ng hirap ng buhay. Hindi lang sa Facebook, kundi pati na rin sa TikTok ay lumalaganap ang kanyang masasayang kwento. Isa siyang natural na komedyante, matalino at bibong bata. Napaka-observant na bata ni Joreen at kaya niyang ipaliwanag ang mga bagay sa paraan na nakakatuwa at nakakaaliw. Tila ba isinilang siya upang magpasaya,
hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan niya online at sa totoong buhay. Dahil dito, napili siyang recipient ng Save and Share ng Filipino at Heart with Teacher Jean. Isa ito sa aking adhikain na naglalayong itanim sa puso ng mga guro at mag-aaral ang kahalagahan ng pagtitipid at pagbabahagi ng mga nangangailangan. Ako mismo ay lumaki sa hirap, kaya dama ko rin ang pinagdadaanan ni Jorin. Nakita ko ang potensyal sa batang ito na isang musmos sa murang edad ay natutunan niyang tumulong sa pamilya. Hindi naging madali ang pagbisita namin sa tahanan ni Jorin sa Butuan City. Mula sa National Highway, kinakailangang bumiyahe ng 1 oras sa isang baku-bakong daan at lalo pang nagiging mahirap ang biyahe kapag umuulan. Ngunit kahit mahirap puntahan, sulit ang paglalakbay dahil sa dinatnan namin ang pamilya Lumbukan na punong-puno ito ng pagmamahal at kasiyahan. Dinala ng Filipino at Heart with Teacher Jean ang biyaya at suporta kay Jorin at sa kanyang pamilya. Isang munting paraan upang ipakita na sa kabila ng hirap ng buhay, basta may ngiti, pagmamahal at malasakit, laging may pag-asa. Maraming salamat kabagtak sa Manok sa pagiging inspirasyon sa amin. Dalangin namin ang inyong tagumpay sa buhay na hinaharap. Kasing ang ganda ng buhay. Ito ang ating special report for today. Katatapos lang natin ipinagdiwang ang National Heart Month noong Pebrero. Pero alam niyo ba na ang Marso ay National Women's Heart Health Month? Ito ay sa pamamagitan ng Proclamation Number 1675 na signed noong 2008 ng ating former President Gloria Macapagal Arroyo. Ito ay matapos ang masigasig na advocacy na mula sa Philippine Heart Association. Ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, ang sakit sa puso ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Nakakabahala na ang mga kababaihan ay hindi ligtas dito. Sa katunayan, maaring mas mataas ang risk factors nila kumpara sa mga lalaki. Kabilang dito ang diabetes, high blood pressure, mataas na kolesterol, obesity, paninigarilyo, at stress. Kaya naman, ang Philippine Heart Association ay puspusan ang pag-advocate para i-spread ang awareness ukol dito. Ayon pa sa pag-aaral, ang lifestyle ang malaking contributing factor kung bakit dumarami ang cases ng heart disease sa mga kababaihan. Gaya ng mga guro na ang multiple roles as educators, mothers, and caregivers ay physically at mentally exhausting. Ngunit, ito naman ay isang preventable disease. Paano? By prioritizing self-care and advocating for systemic changes that support women's well-being. Ito pa ang ilang paraan para masiguro na maalagaan ang puso natin. Regular na check-up, healthy lifestyle, at stress management. Kaya patuloy nating alagaan ang ating kalusugan sa tamang pagkain, exercise, supplements, at healthy lifestyle. Ingatan natin ang kalusugan ng puso ng ating kababaihan, lalo na ang ating mga guro. Mas magiging matibay at masaya ang ating komunidad. The one for love, Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. The one for love, Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. You're still watching Filipino at Heart with Teacher Jean.
Ngayong araw po ay natutuwa akong makilala ang isang natatanging Pilipino na may pagmamalasakit at puso na tumulong sa kanyang kapwa through storytelling at pag-encourage na rin sa mga kabataan na matuto magbasa. Kilalanin po natin ang may pusong guro na si Ray Buffy o mas kilala bilang Kuya Ray sa kanilang organization na The Storytelling Project at sa mga community na kanilang pinupuntahan. Good morning, Kuya Ray! Sa mga hindi nakakaalam, paano nabuo ang The Storytelling Project? Nag-start siya sa reading campaign. So, ang programa po na TSP, kasama ko po dito yung aking wife. Kami po yung nagtayo ng... Tandem po kami. Oo. Kung ako po ay storyteller, siya naman, magaling naman siya magsulat. Yan yung kanyang kahusayan. So, ang TSP, nung nagsimula po kami, 3 phases siya. Meron kaming first phase namin, titira po ako ng halos more than a month at araw-araw po ako nagkukwento sa mga bata. Then, before we start the program, meron kaming parenting seminar because naniniwala kami na ang pagkatuto ng mga bata ay nagsisimula sa bahay. Agree. Opo. So, yung mga bata po, pinag-uwi namin ng libro at yung libro, assignment ng mga bata, ikukwento lang nila sa kanilang parents. Yung first storytelling namin, nakapikit pa nga yung mata ng mga bata. They can only hear my voice. Tapos, idodrawing nila kung ano yung na-imagine nila dun sa drawing book nila. Ito po yung practice ng kanilang ng kasanayan sa pakikinig at imagination. Magandang technique talaga yun, no? Yung Opo, i-close ang eyes, po. tapos makikinig lang, yung listening skills nila, yung nade-develop talaga doon. Opo, nade-develop. Si creativity, kasi dinidrawing nila. So after po noon, meron kaming library. Tinutulungan namin yung school na mag-build ng library. Tapos after noon, manghihiram yung mga bata ng libro doon sa library. Kasi naniniwala kami na dapat ang habit matagal buuin, so dapat tuloy-tuloy siya. Anong lugar o mga lugar o community na pinupuntahan na ninyo? Paano ninyo ito pinipili? So dalawa sa Pangasinan, Dagupan and Sison. Pangasinan, we have Cordillera. Meron po kami sa Masbate. Just recently, nung nag-pandemic, nagkaroon na kami sa Manila. Umiikot ka rin naman, di ba? Opo, umiikot rin po tayo para mag-train din ng mga teachers and volunteers. Ang galing. Ito po, naniniwala kami na it's a shared responsibility among different stakeholders. Hindi lang siya TSP. Maganda yan. Opo, kundi ito'y pangkahalatan. Ang goal po kasi namin sana ay after 3 years, hindi na kami kailangan ng school. Okay. Dahil kasama na yun sa programa nila. Kumbaga, tinatawag natin na institutionalized na yung reading doon sa eskwelahan. Part na ng school calendar yung mga activities that promote reading. Bakit naisip mong gawing advocacy ang storytelling? Isa po, isa sa nakita ko na paraan kung paano namin may tuturo yung pagmamahal ng pagbabasa ay yung paggamit ng malikhaing pagkwento. Napakasimple po ng storytelling. At kahit sino, naniniwala kami sa The Storytelling Project that we are all storytellers and we all have our own unique way of telling stories. Alam ko, Kuya Ray, hindi ka teacher by profession, pero yung puso mo ay pusong guro. Nakatulad ko, na teacher din. At tama ka nga na mag-umpisa talaga sa mga bata. Kasi ako nagtuturo ako ng preschool. Essential talaga ang reading sa mga bata. Ngayon, Kuya Ray, nabalitaan ko na isa ka ring owner ng bookstore. Paano naman nabuo ang Basa Bookstore? So, naghahanap po ako ng paraan kung paano magagawa ko rin yung gusto ko, pero ito'y masusustentuhan din yung aking personal na pangangailangan. Yung daily Opo. needs. So, yun po yung ginawa ko. Tinayo po namin yung Basa Bookstore. And then, Teacher G, naging profession ko na rin po yung storytelling. So ako po isang kwentista at ngayon hindi na lang po sa mga bata, kundi pati rin sa mga matatanda. So I also train other professionals to do storytelling in their profession. Kunyari storytelling for accountants, mga ganun po. Pero sa mga teachers, yung ginagawa ko po, nagtitrain po ako ng mga teachers
volunteers kung paano magkwento. Pati sa private schools. Pati po sa private schools. Ang galing! Dapat malaman ng lahat ng private schools na si Kuya Ray ay willing mag-train Thank you sa mga teachers para maging storytellers din, no? Nakakatuwa. Bakit mga Filipino authors ang bida sa Basa Bookstore? Isa po sa layunin namin, lalo sa The Storytelling Project, na magsimula tayo sa mga libro na relatable sa mga bata. So, ang ginagawa po namin, nag-start kami with Filipino stories. Ang book industry po, no, syempre gusto natin para dumami yung mga Filipino books, kailangan natin silang suportahan. May supply and demand, may bibili, para mas marami silang ma-produce na storybooks. Kaya pinopromote po namin, kasama nung under Basa Bookstore, yung Lakbay Kwentuhan, na umiikot kami around the Philippines, at yung may mga bumibili ng libro sa Basa Bookstores o kaya companies, at yun ang aming binibigay sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. At kasama yung pag-train ng mga teachers and volunteers kung paano magkwento. Kuya Ray, paano niyo overcome ang financial challenges to sustain TSP? Nung nagsisimula muna kami sa mga kaibigan through Facebook, pinost namin. Minsan si Grace nga po kasi siya yung full-time na IT professional, siya yung mas malaki yung kinikita sa akin. Minsan yung iba niyang bonus na do-donate niya sa aming ginagawa. Yung TSP po, sa nakatutuwa po na meron siyang mga pondo, meron mga companies na tumutulong para ma-sustain yung organization. Kuya Ray, ano pa ang pangarap mo para sa TSP? Sa TSP po, no, ang pangarap ko, mas marami pa ang maging kwentista, mas marami pa ang magkwento sa kani-kaninang komunidad. Mapalad po ako na naisalin ko na kumbaga yung aking powers sa mga volunteers. Meron na po kaming core volunteers na sila na po yung nagpapatakbo ng The Storytelling Project. Kuya Ray, anong mensahe mo sa ating mga viewers kung paano maging bahagi ng The Storytelling Project? Yan, maraming salamat, Teacher Jean, sa ating mga viewers na nanonood ng Filipino at Heart. Una-una siguro, hingi ako ng tulong para mag-like. I-like po natin yung ating Facebook page, The Storytelling Project. At pwede kayong maging kwentista or pwede kayong tumulong sa pagpa-fundraising ng mga sa The Storytelling Project, sa pag-purchase ng libro, ng mga pag-kolekta ng mga libro na gagamitin ng aming grupo. At kung meron kayong mga talento na gustong ibahagi, pwede rin po. So, puntahan nyo lang po ang aming TSP page at nagkakaroon kami ng orientation for new volunteers at nagkakaroon din kami ng workshop for new volunteers. So, yun po. Sa lahat naman ng mga nanay at mga tatay na nanonood, siguro po ang aking mensahe ay basahan po natin, no? Kwentuhan natin ang ating mga anak. Kuya Ray, na-inspire kami sa kwento mo. Kaya narito ang first tranche ng books mula sa Filipino at Heart. Wow. At may kasunod pa ito. Wow! Thank you. Maraming salamat, Teacher Jean. Thank you po for having me here. Maraming salamat, Kuya Ray, na nakwento mo sa amin ang The Storytelling Project. Mga ka-Heart, katunayan ang The Storytelling Project na ang pagtulong sa kapwa ay magagawa sa anumang paraan na kaya natin. Magbabalik po ang Filipino at Heart with Teacher Jean. The one who love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Welcome to Teach Talk segment kung saan tinatalakay natin ang buhay, hamon at tagumpay ng mga guro na may pusong Pilipino. Taon-taon po ay sineselebrate ang International Teach Music Week na ang unang pinagdiwang noong 2014 ng grupong Keep Music Alive. Ang week-long celebration na ito ay nagiging daan para sa mga music enthusiast, music lovers, maging ang mga may negosyo at organizations na related sa music para magbigay ng libreng music lessons sa bata man o matanda.
Simula nang ito ay sinimulan, ang International Teach Music Week ay pinagdiwang na sa mahigit 1,000 lokasyon sa 15 bansa. Kaya ngayong araw, makakasama natin ang dalawang natatanging guro sa larangan ng musika. Si Teacher Bernadette K. Sabandal o Teacher Bern, isang national lecturer at voice instructor. At si Teacher Marco Polo Ignacio o Teacher Marco, isang kompositor, arranger at guro ng rondalya at violin. Handa na ba kayo sa isang makabuluhan at uplifting na usapan kung paano nga ba sila nahilig sa musika? Tara, simulan na natin. Good morning, Teacher Marco. Morning po. Good morning, Teacher Bern. Mayang buntag. Mayang buntag, Sad. Bago ang lahat, gusto naming marinig ang kwento bakit ninyo pinili ang musika na maging career or calling. I was fortunate po kasi nung bata ako na pinag-aaral ako ng mother ko ng violin, and eventually nung college pinayagan din ako as well ng father ko na mag-take ng Conservatory of Music sa UST. So later on nag-transfer ako ng major from violin major to composition kasi mas gusto ko talaga yung pag may naiisip ako na isusulat ko or na ipapatugtog ko. Ikaw naman, Teacher Bernadette. Music has always been there since I was born. So my mom told me na music was being played since I was an infant. So I grew up VHS, tape recorder, always around me. I was always alone with music. I grew up with a headset, Walkman, lahat na VHS, tape recorder. I always loved listening and recording music by myself, recording myself singing. And then nag-evolve na siya eventually to iPod. Then palaki yung mga headset. Hindi ako masyado nagsosocialize sa mga tao. Basta pag lumabas ako, may malaking headset, alam na nila na, okay, si Bernadette yon. Anong nakikita ninyong pinakamahalagang contribution ng music sa education? Ang isa sa pinakamagandang contribution ng music sa education would be balancing the other subjects. Kasi the other subjects, like for example, math and languages, ay nasa left brain, no? It operates on the left brain. Samantalang ang music especially ay nasa right brain, no? So the creative side. So maganda na mayroong hindi lang iisang aspeto lang ng learning ang mararanasan ng isang bata or ng isang student. So dapat holistic pa rin. Holistic pa rin. Multiple intelligences. Yes po. Diba? The Tama IQ po. at saka yung ibang talents. Yes. Diba? Ina-honor na po natin yung multiple intelligences theory. Theory, oo. Yes. Tama yun, sir, no? Kailangan talaga balance na magaling ka na sa academics, meron ka ring extracurricular activities na dapat mo ring tuunan ng pansin para ma-develop mo. Kasi marami kang makita na mga bata na talented sila no? Sa right brain. Oo. About to you, Teacher Bern. That being said, the very reason why music is important sa education is for the students to develop appreciation for the beauty of this life. Kasi this life is hard, a lot of sufferings, and in the future, not just currently, marami pang pagdadaanan ng mga bata. So what can they develop is for them to pause, take a break, appreciate life, listen to music, make art, make music, compose, sing, dance. That's art, that's music. That's what makes us human, that's what makes us holistic. That's what music is for me. That's what saved me. So sa education, kailangan mabalance yun. No? So kailangan talaga yung emotional quotient. Kasi the IQ plus EQ. Madidevelop din nila yung adversity quotient wherein pag may problema ay pwede nilang i-divert sa talent sila, sa writing, composition, music. Teacher Bern, ano ang may papayo niyo sa mga kabataang may pangarap na maging musikero pero may self-doubt sa mga skills na meron sila? First, take initiative. So, unang-una, may kakayahan ka kasi you have life. When there's life, there's hope. So you have life. So you can do something. Okay? Take initiative. So you make do with what you have.
you have something, you just try. I don't know ano yung situation mo, pero I know there's something you can do right now. Number 2, ask for help. Humingi ka ng tulong. Yun yung sinabi ni Sir Marco. Humingi ka ng tulong. You go to the nearest church, choir master, your music teacher in school, or if there's someone you know, neighborhood, who plays music na naririnig mo, or magaling kumanta, or nagigitara, lumapit ka sa kanya, o tanungin mo kung paano ka natuto, pwede ba ako magpaturo, or ganyan. Number 3, don't give up. No matter what it takes, just don't give up. Okay? Number 4, pray. Okay? Yun. 4 things. 4 things. Ang galing. Dapat ganun talaga. So, ang pinaka-importante sa atin na ang mga bata, at least alam nila na yung never give up, dapat nandun talaga sa kanila yon. Kasi yung 3 words na yon, pag yun ang meron sa kanila, lahat, sabi mo nga, everything na lahat na pwede nilang gawin ay magagawa nila basta meron sila noon na 3 words na never give up. Never give up. Diba? At saka yung patience. Thank you, Teacher Marco. Thank you, Teacher Burns. Bilang music teachers, hindi ko palalagpasin ang tanong na to. Kung may theme song ang buhay ninyo, ano to? Ako siguro ano lang yung Eye of the Tiger lang. Bakit Eye of the Tiger? Bakit Eye of the Tiger? Hindi kasi I have the lyrics kasi. Meron kasi mga striking lyrics kasi na nag-a-apply sa buhay ko, yung mga like for example, went to the distance na I'm back on my feet, and just a man and his will to survive. Kasi marami tayong naranasan ng before ng mga napakalalaking problema. So, ayan, at awa ng Diyos naman, I'm back at one piece. Ikaw naman, Teacher Bird. Ang akin po ay If We Hold On Together ni Diana Ross. Actually, ang pinaka-striking po dito for me is yung verse 1. Hindi po siya napaka-catchy in terms of melody, pero ito po sa mga may pinagdadaanan at saka nais nang bumitaw sa buhay, wag. Don't lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away. Thank you so much. And it's an honor to have you both here. Salamat talaga. Oo, at saka marami kaming natutunan sa inyo ngayon. Lalo na sa part namin na tayong lahat na teachers tayo by profession. At gusto natin na ang mga bata hindi lang matutunan ang academics, pati rin ang other skills. No, especially yung singing, dancing, basta more on arts. Kasi malaking bagay talaga para sa mga bata yun, holistic approach. Pag mag-grow sila, na ganun ang magiging buhay na meron sila. At ang mga bata ay marunong humarap sa totoong buhay, the real life talaga, the reality of life, I mean. Tunay ngang edukasyon at musika ay hindi lang bumubuo ng talento, kundi pati ang pagkatao. Sa ating mga manunood, lagi nating tandaan, start where you are, use what you have, do what you can. Until next week, magbabalik po ang Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean.